Buksan mo to. Alam kong nandyan ka. Kalabog. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa manipis na kahoy na pinto ng aming bagong upahan. Napabalikwas ako mula sa pagkakaidlip sa sahig. Ang puso ko, parang tambol na gustong kumawala sa dibdib ko. Sa bawat paghampas sa pinto, pakiramdam ko ay gumuguho ang mundo ko. Ito ba ang kapalit ng paglipat namin? Ito ba ang bagong simula na ipinangako ko sa sarili ko? Ang malagay sa panganib ang buhay ng mga anak ko sa unang gabi pa lang namin dito? Hinapit ko ng mahigpit ang kumot. Tiningnan ko ang dalawa kong anghel sa tabi ko, sina Mavi at Manon. Mahimbing pa rin silang natutulog sa ibabaw ng karton na inilatag ko pansamantala. Baluktot ang mga katawan dahil sa lamig ng simet. Hindi sila pwedeng magising. Hindi nila pwedeng makita na natatakot ang nanay nila. Buksan mo, sabi. Sigaw ulit ng lalaki sa labas. Boses ng lasing, boses ng galit. Dahan-dahan akong tumayo, nanginginig ang mga tuhod. Kinuha ko ang walis tambo na nakasandal sa dingding. Ito lang ang sandata ko. Walang security guard dito, hindi tulad sa dati naming tinirhan na kahit papaano ay may gate. Dito, sa eskinita ng San Roque, kami-kami lang ang magkakampi. Lumapit ako sa pinto. Naamoy ko ang alak kahit hindi pa ito bumubukas. Masangsang, matapang. Sino yan? Umalis ka kung ayaw mong tumawag ako ng pulis. Sigaw ko. Pilit pinapatapang ang boses ko kahit garalgal na ito sa takot. Tumahimik sandali sa labas. Akala ko umalis na. Nakahinga ako ng maluwag ng kaunti. Pero biglang, blag! Isang mas malakas na sipa ang tumama sa pinto. Sa sobrang luma ng siradura, bumigay ito agad. Bumukas ang pinto ng padabog at tumama sa dingding. Napahiyaw ako at napaatras. Pumasok ang isang anino. Isang lalaking matangkad, gusgusin ang suot na mamahaling suit at halos hindi makatayo ng tuwid. Madilim sa kwarto dahil pundido ang ilaw. Anino lang niya ang nakikita ko mula sa madilim na liwanag ng poste sa labas. Nakakatakot ang laki ng katawan niya. Humakbang siya papasok, pasuray-suray, na para bang siya ang may-ari ng bahay. Huwag kang lalapit. Sigaw ko at itinaas ko ang walis tambo na parang espada. May mga bata dito. Parang awa mo na. Pero hindi siya nakinig. Humakbang pa siya ng isa, dalawa. Ang bigat ng bawat tapak niya ay dumadagundong sa dibdib ko. Naamoy ko ang pinaghalong alak at mamahaling pabango. Isang amoy na pamilyar. Masyadong pamilyar. Huminto siya sa gitna ng kwarto at tumingala. Tinamaan ng liwanag ang mukha niya. Nanlaki ang mga mata ko. Nabitawan ko ang walis. Ang tibok ng puso ko na kanina ay mabilis dahil sa takot, ngayon ay huminto dahil sa gulat. Ang matangos na ilong. Ang panga na laging nakaigting, ang mga matang laging mukhang malungkot. Kahit magulo ang buhok niya at namumula ang mga mata sa kalasingan, hindi ako pwedeng magkamali. Ryan. Si Ryan Frederin, ang lalaking minahal ko, ang lalaking sumira sa buhay ko 8 taon na, ang nakararaan. At ang ama ng 2 batang natutulog sa likuran ko. Bailey! Garalgal niyang bulong, halos hindi lumabas ang boses niya. Nandito ka lang pala. Napaatras ako hanggang sa tumama ang likod ko sa pader. Paano? Paano niya nalaman? Sinundan ba niya kami? Kukunin ba niya ang mga anak ko? Bago pa ako makasagot, narinig ko ang kaluskos sa likuran. Mama! Sabay na bumangon sina Mavi at Manon. Nakita ko ang takot sa mga mata nila, pero agad iyong napalitan ng tapang nang makita nila ang lalaking nakatayo sa harap ko. Layuan mo ang mama ko! Sigaw ni Mavi. Sa isang iglap, tumakbo si Mavi papunta sa balde ng tubig na ipinanlinis namin kanina. Buong puwersa niyang binuhat ang tabo at isinaboy ang laman nito sa mukha ni Ryan. Shhh! Basang-basa ang muka at mamahaling suit ni Ryan. Napapikit siya at napailing. Tila nagising ng kaunti sa lamig ng tubig. Umalis ka dito, baliw! Sigaw naman ni Manon. Sabay bato ng hawak niyang unan sa mukha ni Ryan.
Natigilan si Ryan. Dahan-dahan niyang pinunasan ng tubig sa mukha niya at idinilat ang mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi siya sa akin nakatingin. Nakatingin siya kay Maeve. Nakatingin siya sa batang lalaking may gupit na katulad ng sa kanya, may tikas na katulad ng sa kanya, at may mga matang nakuha mismo sa kanya. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Gusto kong hilahin ang mga anak ko at itago sila sa palda ko. Pero parang ipinako ang mga paa ko sa semento. Titig na titig si Ryan kay Maeve. Parang nakakita siya ng multo. Ang galit sa mukha niya kanina ay napalitan ng isang emosyon na hindi ko maintindihan. Pagkalito? Pagkamangha? Humakbang siya papalapit kay Maeve. Nanginginig ang kamay na inabot niya sa hangin. Tila gustong hawakan ang mukha ng bata. Sino? Bulong niya. Ang boses ay basag at puno ng pagtataka. Sino ka? Doon ako natauhan. Ang takot ay naging galit. Ang gulat ay naging tapang ng isang ina. Tumakbo ako at hinarangan ko ang mga anak ko. Itinulak ko si Ryan sa dibdib, gamit ang buong lakas ko. Lumayas ka, sabi. Sigaw ko. Halos maputol ang litid sa leeg ko. Wag na wag mong hahawakan ang mga anak ko. Hindi naman siya nanlaban. Sa totoo lang, parang hinihintay lang niya ang tulak na yon para bumigay ang katawan niya. Sa sobrang kalasingan at siguro sa bigat ng emosyon, nawalan siya ng balanse. Bumagsak siya. Blag! Dumagundong ang sahig nang tumama ang mabigat niyang katawan. Sa pagbagsak niya, nahablot ng kamay niya ang isang bagay mula sa sahig, ang paboritong teddy bear ni Manon na nahulog kanina sa gulo. Niyakap niya ito. Mahigpit. Parang batang takot na mawala ng kasama. Isiniksik niya ang mukha niya sa balahibo ng laruan. Bailey! Bulong niya ulit. Pero sa pagkakataong ito, nakapikit na siya. Patawad. At pagkatapos, tumahimik. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang mabigat at maingay niyang paghinga. Tulog. Lasing na lasing at bagsak sa sahig ng aming munting sala. Nakatayo lang ako doon, humihingal, habang yakap-yakap ang dalawang nanginginig na bata sa likuran ko. Tinitigan ko ang lalaking minsang naging mundo ko, na ngayon ay nakahandusay sa paanan namin. Hinila ni Manon ang laylayan ng damit ko. Ramdam ko ang panginginig ng maliliit niyang daliri. Mama! Bulong niya. Nakatingin pa rin sa lalaking yakap ang paborito niyang laruan. Sino po siya? Bakit? Bakit alam niya ang pangalan mo? Hindi ako makasagot. Parang may bikig sa lalamunan ko na humaharang sa anumang salita. Tumingin ako kay Maeve. Nakababa na ang hawak niyang tabo pero nakakunot ang noo niya. Ang mga mata niya. Ang mga matang iyon na kuhang-kuha sa lalaking nakahandusay sa sahig ay puno ng pagtataka at hinala. Ma, seryosong sabi ni Maeve, kilala ka ba ng baliw na yan? Napalunok ako. Ang sikretong 8 taon kong iningatan, ang pader na itinayo ko para protektahan sila. Naramdaman kong nagsisimula nang gumuho sa isang gabing hindi ko inaasahan. Tinitigan ko ulit si Ryan. Payapa ang mukha niya habang tulog. Parang walang kasalanan. Parang hindi niya dinurog ang puso ko noon. Sa labas, nagsimulang pumatak ang ulan. Pero mas malakas ang bagyong nararamdaman ko sa loob ng dibdib ko. Nandito siya. At alam kong sa sandaling magmulat siya ng mata bukas, hindi na magiging tahimik ang buhay namin. Napabalikwas ako ng bangon dahil sa sinag ng araw na tumatama ng diretso sa mukha ko. Mariin akong napapikit at napahawak sa sentido, parang binibiiyak ang ulo ko. Ang bawat tibok ng pulso ko ay parang pukpok ng maso sa bungo ko. Uhaw na uhaw ako. Tuyong-tuyo ang lalamunan ko na para bang lumunok ako ng isang dakok na buhangin. Sir Ryan, gising na po pala kayo. Napadilat ako nang marinig ko ang boses ni Jericho, ang personal assistant ko. Nasa sarili akong kwarto, malinis, malamig, at amoy mamahaling air freshener. Ang malambot na kama, ang tahimik na aircon,
Lahat pamilyar. Pero may mali. May hinahanap ang katawan ko na hindi ko maipaliwanag. Isang amoy. Amoy ng lumang kahoy at amoy ng ulan. Inabot sa akin ni Jericho ang isang baso ng tubig at gamot sa sakit ng ulo. Mabilis ko itong ininom. Anong nangyari kagabi? Paos kong tanong. Paano ako nakauwi? Napakamot ng ulo si Jericho. Tinawagan po ako ng driver niyo, sir. Nagwawala daw po kayo sa isang paupahan sa San Roque. Pinilit niyong pumasok sa isang unit doon. Buti na lang po at nakuha namin kayo bago tumawag ng barangay yung mga kapitbahay. San Roque, biglang bumalik ang mga imahe sa isip ko na parang pira-pirasong bubog. Ang makitid na pasilyo, ang babaeng may hawak na walis, ang tubig na sumaboy sa mukha ko. Nabitawan ko ang baso sa ibabaw ng mesa. Hindi pa naginip yon. Yung babae. Bulong ko. Nakita ko siya. Po, sinong babae, sir? Yung nasa bar po ba? Hindi ako sumagot. Mabilis akong tumayo kahit giray-giray pa ang paningin ko. Bailey. Imposible. 8 taon na. Sabi ng private investigator noon, nasa ibang bansa na siya. Sabi ng mommy, masaya na siya sa iba at kinalimutan na ako. Pero ang mga mata na yon, ang galit at takot sa mukha niya, hindi ako pwedeng magkamali. Walang ibang babae ang tumitingin sa akin ng ganoon. At yung bata. Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Yung batang lalaki na nambuhos sa akin ng tubig. Yung titig niya. Yung paraan ng pagtayo niya na parang hamon sa buong mundo. Ihanda mo ang sasakyan. Utos ko habang nagmamadaling pumasok sa walk-in closet para magbihis. Pero sir, may board meeting kayo in 1 hour. Magagalit po ang mami niyo kapag... I said get the car. Sigaw ko. Wala akong pakialam sa kumpanya ngayon. Wala akong pakialam sa sasabihin ng mami. Kailangan kong malaman ang totoo. Kung guni-guni lang ba yon ng alak o kung talagang nandoon siya at kung sino ang batang kasama niya. Huminto ang itim na SUV sa tapat ng lumang apartment complex sa San Roque. Pinagtinginan kami ng mga tao sa kanto. Hindi bagay ang makintab na sasakyan ko sa lugar na ito. Puno ng putik ang kalsada at dikit-dikit ang mga bahay na gawa sa hollow blocks at yero. Bumaba ako. Masakit pa rin ang ulo ko. Pero mas nangingibabaw ang kaba na parang bumabara sa lalamunan ko. Dito kayo, sir? Tanong ni Jericho, na mukhang nandidiri sa putik sa sapatos niya. Hindi ko siya pinansin. Inakyat ko ang makipot na hagdan. Bawat hakbang, bumibigat ang dibdib ko. Ito ang hallway na natatandaan ko. Dito ako nagwala kagabi. Huminto ako sa tapat ng pinto sa dulo. Sira ang seradura. May tali lang na nakasabit para isara ito ng maayos. Bakas ng kagaguhan ko kagabi. Huminga ako ng malalim. Inayos ko ang suot kong polo. Pilit na ibinabalik ang pagiging CEO Ryan Frederin para takpan ng kaba ko. Kumatok ako. Tao po. Magbabayad lang ako ng bumukas ang pinto. Pero hindi si Bailey ang bumungad sa akin. Isang batang lalaki. Siguro mga 7 o 8 taong gulang. Suot niya ay isang lumang sando na maluwag sa kanya. Nakatingala siya sa akin at ang mga kilay niya ay magkasalubong. Parang nanalamin ako sa nakaraan. Yung ilong niya, yung hugis ng panga niya, at higit sa lahat, yung mga mata niya. Itim na itim, matatalim at matapang. Ganyan ako tumingin sa tatay ko noong bata ako. Kapag pinipilit niya akong gawin ang mga bagay na ayaw ko. Anong kailangan mo? Matapang na tanong ng bata. Wala man lang takot sa boses niya kahit ang laki ng agwat ng katawan namin. Babalik ka ba para guluhin ulit si mama? Nawalan ako ng boses. Gusto kong magsalita pero nakakatulala lang ako sa kanya. Ang puso ko ay parang sasabog. Maybe? Sino yan? Narinig ko ang boses niya mula sa loob. Yung boses na gabi-gabi kong napapanaginipan sa loob ng 8 taon. Biglang hinila ng isang kamay ang bata palikod.
Mabilis na humarang si Bailey sa pintuan, tila isang leona na nagtatanggol sa kanyang kuta. Ang buhok niya ay nakapusod ng basta-basta. Ang suot niyang t-shirt ay kupas na. Payat siya, mukhang pagod na pagod. At may mga gatla ng hirap sa noo. Pero siya pa rin yon. Si Bailey. Nanigas ako. Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong magmakaawa. Gusto kong sabihin na, sorry sa lahat. Pero ang tingin na ibinigay niya sa akin ay kasing lamig ng yelo. Umalis ka na, madiin niyang sabi. Ang mga kamay niya ay nakahawak ng mahigpit sa hamba ng pinto. Nanginginig, pero pilit na nagpapakatatag. Wala kaming kailangan sa'yo. Huwag kang manggugulo dito. Bailey! Napahakbang ako papalapit. Halos hindi ko makontrol ang sarili ko. Kailangan nating mag-usap. Tungkol kagabi. Wala tayong dapat pag-usapan. Putol niya agad. Akmang isasara na niya ang pinto. Pero mabilis kong itinuon ang kamay ko para harangan ito. Hindi ko hahayaang isara niya ulit ako sa labas ng buhay niya. Teka lang! Sa siwang ng pinto, sumilip ulit ang batang lalaki, si Maevie. Nakakapit siya sa laylayan ng shorts ni Bailey. Nakatingin siya sa akin ng masama. Bumaba ang tingin ko sa kamay ng bata na nakahawak sa damit ng ina niya. Mahaba ang mga daliri niya, mahahaba at payat. Piano fingers, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Ang mga daliring iyon. Katulad ng sa akin. Katulad ng sa mommy. Nasa dugo namin ang pagpipiano at nasa hugis ng mga kamay namin ang ebidensya. Hindi ito pwede. Hindi ito pwedeng mangyari. Ilang taon na siya? Tanong ko. Mababa ang boses ko, pero puno ng bigat. Mas lalong namutla si Bailey. Nakita ko ang takot na dumaan sa mga mata niya, pero agad niya itong tinakpan ng galit. Wala kang pakialam. Umalis ka na, sabi. Pilit niyang itinutulak ang pinto pasara. Ang mga ugat sa leeg niya ay lumilitaw sa sobrang puwersa. Pero hindi ako pumayag. Ginamitan ko ng lakas para pigilan ang pagsara ng pinto. Bailey, huwag mo akong lokohin, sabi ko. Nanginginig na ang boses ko. Tinitigan ko ang bata na hindi man lang kumukurap sa pagtitig sa akin. Maevie? Sigaw ni Bailey, sabay hila sa anak niya palikod para itago sa likuran niya. Pasok sa kwarto, bilis! Pero huli na. May isa pang ulo ang sumilip mula sa likod ng binti ni Bailey, isang batang babae naman. Mahaba ang buhok niya na medyo kulot sa dulo. Yakap-yakap niya ang teddy bear, nabasa pa rin dahil sa luha at laway ko kagabi. Nakasilip siya sa akin nang may halong takot at kuryosidad. Kamukhang kamukha siya ni Bailey, pero ang mga mata niya, mata ko rin ang nakikita ko. Dalawa sila. Kambal. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Nanlambot ang mga tuhod ko. 8 taon na kaming hiwalay. Ang mga batang ito, mukhang nasa 7 o 8 taong gulang. Sinamantala ni Bailey ang pagkakataon habang tulala ako. Buong lakas niyang itinulak ang pinto. Blag. Pero bago tuluyang lumapat ang kahoy sa hamba, naisiksik ko ang dulo ng mamahalin kong sapatos. Napangiwi ako sa sakit habang naiipit ang paa ko, pero hindi ko ininda. Mas masakit ang katotohanang unti-unting pumapasok sa utak ko. Itinulak ko ng buong puwersa ang pinto pabukas. Napaurong si Bailey. Pumasok ako sa loob at isinara ang pinto sa likuran ko. Hinarangan ko ito gamit ang katawan ko. Wala na siyang kawala. Habol ni Bailey ang hininga niya. Ang mga mata niya, na dati ay puno ng pagmamahal, ngayon ay puno ng takot. Takot na mabunyag ang isang bagay na matagal niyang itinago. Tinitigan ko siya, mula sa magulo niyang buhok hanggang sa nanginginig niyang mga kamay. Kaya pala, bulong ko. Kaya pala bigla kang nawala. Humakbang ako papalapit sa kanya. Napaatras siya hanggang sa wala na siyang maatrasan kundi ang pader. Ryan, parang awa mo na. Garalgal na pakiusap niya. Tumulo ang luha sa pisngi niya. Umalis ka na. Wala kang makukuha dito. Hindi ako nakinig. Ang gusto ko lang marinig ay ang katotohanan.
Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Ilang taon na sila? Tanong ko. Mababa ang boses ko, pero madiin. Huwag kang magsisinungaling sa akin, Bailey. Umiwas siya ng tingin. Kinagat niya ang ibabang labi niya para pigilan ang paghikbi. Hinawakan ko ang baba niya at pilit na iniarap ang mukha niya sa akin. Ang mga mata niya ay lumalangoy sa luha. Tingnan mo ako. Madiin kong utos. Ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso niya sa ilalim ng palad ko. Ilang taon na sila? Hindi siya nakasagot. Napapikit siya ng mariin at kasabay noon ang pagbagsak ng sunod-sunod na luha sa mga pisngi niya. Pero sa katahimikan niya, narinig ko ang sagot na wawasak at bubuo sa akin ng sabay. Inilapit ko ang mukha ko sa kanya, sapat lang para maramdaman niya ang init ng hininga ko. Hinding-hindi ako aalis. Hinding-hindi ako papayag na saraduhan niya ulit ako ng pinto. Huwag kang magsisinungaling, Bailey! Bulong ko. Ang boses ko ay basag sa pinaghalong galit, kaba at pag-asa. Hinawakan ko ng mahigpit ang seradura ng pinto sa likuran ko at nilock ito. Dahil sa sandaling magsinungaling ka, dugtong ko habang nakatitig sa mga mata niyang puno ng takot. Hinding-hindi na ako aalis sa pintuan na hanggat hindi ko nakukuha ang mga anak ko. Sagutin mo ako. Dumagundong ang boses ni Ryan sa maliit na kwarto. Ang sigaw niya ay parang kulog na nagpayanig sa akin at sa apat na sulok ng aming munting tirahan. Napatalon ako sa gulat. Nakita ko sa gilid ng mga mata ko na napayakap si Manon kay Maevie. Takot na takot sila. Hindi ito pwede. Hindi nila pwedeng makita na ganito kahina ang nanay nila. Hindi nila pwedeng marinig ang mga bagay na pilit kong binaon sa limot. Lumabas ka na. Pakiusap ko, pero matigas na ang boses ko. Pinipigil ko ang luhang nagbabadyang pumatak. Ryan, parang awa mo na. Huwag sa harap ng mga bata. Wala akong pakialam. Sigaw niya, sabay hampas ng palad niya sa pintuan. 8 taon, Bailey. 8 taon akong nabuhay sa paniniwalang niloko mo ako, na pinagpalit mo ako. Tapos ngayon makikita ko to? Tinuro niya ang kambal. Nanginginig ang kamay niya. Pula ang mga mata niya. Hindi dahil sa alak, kundi dahil sa halo-halong galit at sakit. Ilang taon na sila? Pag-ulit niya. Mas mahinahon na ngayon, pero mas nakakatakot. Para siyang bulkan na anumang oras ay sasabog. Tumingin ako sa kanya. Tiningnan ko ang lalaking minahal ko noon. Ang lalaking akala ko ay makakasama ko habang buhay. Pero siya ring lalaking naniwala sa mga kasinungalingan ng pamilya niya kaysa sa akin. Huminga ako ng malalim. Wala na akong takas. 8, sagot ko. Matatag. Walang halong takot. 8 anyos na sila. Masaya ka na. Natigilan siya. Parang sinuntok siya sa tiyan. Napaatras siya ng isang hakbang at napasandal sa pinto. 8. Bulong niya. Napahawak siya sa buhok niya, tila gulong-gulo ang isip. Ibig sabihin, noong naghiwalay tayo, oo, sigaw ko. Tuluyan nang bumagsak ang mga luha ko. Buntis ako noon, Ryan. Buntis ako noong gabing pinalayas mo ako. Noong gabing sinabi mong pandiri ako at pera lang ang habol ko sa'yo. Hindi ko alam. Mahina niyang sagot. Tumingin siya sa akin. Puno ng pagsisisi ang mga mata. Bailey, hindi ko alam. Dahil hindi mo inalam, sumbat ko. Mas pinili mong maniwala sa nanay mo. Mas pinili mong maniwala na may iba ako kahit alam mong ikaw lang ang mundo ko noon. Dahil may mga litrato? Sigaw niya pabalik. Nakita ko ang mga litrato mo kasama ang lalaking yon. Sa kama, sa hotel, anong gusto mong isipin ko? Natigilan ako. Litrato? Anong litrato? Wala akong lalaki. Nanginginig kong sabi. Wala akong ibang naging lalaki bukod sa'yo. Kahit kailan. Nagkatinginan kami. Sa loob ng ilang segundo, nabalot ng katahimikan ng kwarto, nakita ko ang pagdududa sa mga mata niya. Gusto niyang maniwala. Pero ang 8 taon ng galit ay hindi basta-basta mawawala.
Mama? Narinig ko ang boses ni Maeve. Lumapit siya sa akin at humarang sa pagitan namin ni Ryan. Ang liit-liit niya, pero ang tapang ng tindig niya ay parang pader. "Huwag mong aawayin ang mama ko," matapang na sabi ni Maeve kay Ryan. Tinitigan ni Ryan ang bata. Nakita ko ang paglambot ng mukha niya. Dahan-dahan siyang lumuhod para magpantay ang mga mata nila. Akmang hahawakan niya si Maeve, pero mabilis kong hinila ang anak ko palayo. "Huwag," madiin kong sabi. "Huwag na huwag mong didikitan ang mga anak ko." Tumayo si Ryan. Pinagpag niya ang tuhod ng pantalon niya. Bumalik ang lamig sa mga mata niya. Nawala ang awa, napalitan ng determinasyon ng isang CEO. "Anak ko rin sila, Bailey," malamig niyang sabi. "At hindi ako papayag na lumaki sila sa ganitong lugar, sa ganitong klase ng buhay. Masaya kami." Sagot ko, bagamat alam kong hindi iyon ang buong katotohanan. "Wala kaming kailangan mula sa iyo." Tumawa siya ng mapakla. Inilibot niya ang paningin sa sirasirang kisame, sa mga karton na higaan namin, at sa walang laman naming mesa. "Talaga? Masaya kayo dito? Ito ba ang gusto mo para sa kanila? Ang matulog sa sahig? Ang magtago sa mga maniningil?" Tinamaan ako. Sapul na sapul ako. "Umalis ka na," bulong ko. "Parang awa mo na." Binuksan niya ang pinto. Ang liwanag sa labas ay pumasok, pero pakiramdam ko ay mas lalo lang dumilim ang mundo ko. Bago siya lumabas, lumingon siya sa akin. "Babalik ako," banta niya. "At sa susunod na pagbalik ko, kasama ko na ang abogado ko. Tandaan mo to, Bailey. Kukunin ko kung ano ang sakin." Blag! Isinara niya ang pinto. Naiwan akong nakatulala. Ang mga tuhod ko ay parang naging tubig. Napaupo ako sa sahig, yakap-yakap ang sarili ko. Agad na lumapit ang kambal. Niyakap nila ako ng mahigpit. "Mama, tahan na," sabi ni Manon, habang pinupunasan ang luha ko gamit ang maliliit niyang kamay. "Hayaan mo na yung bad man na yon. Hindi tayo papayag na kunin ka niya, ma," sabi naman ni Maeve. Gusto kong maging matapang para sa kanila. Gusto kong sabihin na magiging okay ang lahat. Pero paano? Si Ryan Frederin ang kalaban ko. Mayaman, makapangyarihan, at ngayon, galit. Biglang tumunog ang cellphone ko sa bulsa. Isang text message. Binuksan ko ito, umaasang may himala. O kahit good news man lang mula sa mga inaplayan kong trabaho. Pero hindi. Mula kay Landlady Alinguring. "Bailey, pasensya na pero kailangan ko na yung upa bukas. Kung wala pa rin, mapipilitan akong paalisin kayo. May ibang gustong umupa na nag-advance na ng bayad." Nabitawan ko ang cellphone. Napatingin ako sa bintana. Nakita ko ang itim na sasakyan ni Ryan na papalayo. Papunta sa mundo kung saan kaya niyang bilhin ang lahat, pati ang karapatan sa mga anak ko. Wala akong pera. Wala akong matutuluyan. At ngayon, alam na ng pinakamakapangyarihang pamilya sa syudad kung nasaan kami. Napahigpit ang yakap ko sa mga anak ko. Paano ko sila ipaglalaban kung pangkain na nga namin bukas? Hindi ko pa alam kung saan kukunin. Nag-type ako sa comment box. Nanginginig ang mga daliri ko. Gumamit ako ng dummy account na may username na Mr. Sexy Al08. Badui? Alam ko. Pero ito lang ang naisip ko para hindi niya ako makilala. Mine all. Pinindot ko ang send. Sa screen, nakita kong napatigil si Bailey. Inilapit niya ang mukha niya sa cellphone, naniningkit ang mga mata para basahin ang comment. "Sir Mr. Sexy?" Basa niya, medyo nautal pa siya. "Mine all po? Ibig sabihin, lahat ng paninda ko? Seryoso po ba kayo? Nasa 5,000 po ang total nito?" Hindi na ako nag-comment ulit. Kinuha ko agad ang isa ko pang cellphone at binuksan ang banking app ko. Hiningi ko ang GCash number niya sa private message at agad-agad na nag-transfer ng 10,000. Ting! Rinig na rinig ko ang tunog ng notification sa cellphone niya sa live. Nanlaki ang mga mata ni Bailey. Tinakpan niya ang bibig niya. "Sobra-sobra po ito, sir." Nanginginig ang boses niya. 5,000 lang po ang items.
Bakit? Tumulo ang luha niya. Hindi luha ng lungkot, kundi luha ng ginhawa. Nakita ko kung paano bumagsak ang balikat niya. Tila nawalan ng isang mabigat na pasanin. Salamat po. Maraming salamat po. Humagulgol siya. Makakabayad na kami ng kuryente. May pambaon na ang mga anak ko. Pinatay ko ang iPad. Sumandal ako sa sofa at tumingala sa kisame. Tumulo ang isang butil ng luha sa mata ko. Ang saya pala. Ang saya palang makita siyang ngumiti. Kahit na hindi niya alam na ako ang dahilan. Pero hindi sapat ang pera. Hindi pera ang magiging ama sa mga anak ko. Kailangan kong kumilos. Kinabukasan Sabado, hindi ako nagsuot ng suit. Naghahanap ako ng pinakaluma kong t-shirt, isang plain white shirt at maong na pantalon. Nagsuot ako ng sombrero para hindi agad makilala. Bumalik ako sa San Roque. Hindi dala ang kotse, kundi nag-commute lang ako at naglakad papasok sa eskinita. Sa tapat ng apartment complex, nakita ko si Maevie. Nakasimangot ang bata. Nasa gilid siya ng kalsada. Pilit na inaayos ang kadena ng isang kalawanging bisikleta. Puro grasa na ang kamay niya at pawis na siya. "Buwisit naman!" Sigaw niya sabay sipa sa gulong. Lumapit ako. "Huwag mong sipain, lalo lang masisira yan," sabi ko. Napatingala si Maevie. Nanlaki ang mata niya nang makita ako. Tapos biglang nagsalubong ang kilay. Aakmang tatakbo siya papasok para magsumbong. Pero nagsalita agad ako. "Hindi ako nandito para awayin ang mama mo." Mabilis kong sabi habang itinataas ang dalawang kamay ko na parang sumusuko. Napadaan lang ako at nakita kong mali ang pagkakabit mo ng kadena. Tiningnan ako ni Maevie mula ulo hanggang paa. "Marunong ka ba?" Hamon niya. Sabi ni Mama, mayaman ka daw na masama ang ugali. Marunong bang mag-ayos ng bike ang mayaman? Napangiti ako ng mapakla. Mayaman na masama ang ugali. Ganun pala ang kwento niya. "Marunong ako," sagot ko. Dati akong mekaniko ng sarili kong bike nung bata ako. Lumuhod ako sa tabi niya. Hindi siya umalis, pero nakabantay siya. Kinuha ko ang kadena. Madumi, malagkit. Ang mga kamay ko na sanay pumirma ng milyon-milyong kontrata ay nalagyan ng itim na grasa, pero wala akong pakialam. "Hawakan mo to." Utos ko kay Maevie. Inaabot ang pedal. Nag-alinlangan siya, pero sumunod din. Sa loob ng 15 minutos, nagtulungan kami. Walang salitaan, kundi ikot, higpit, ikot. "Okay na, subukan mo," sabi ko sabay tayo at punas ng pawis. Sumakay si Maevie. Inikot niya ang pedal. Umandar ng maayos ang kadena. Napangiti siya. Isang nangiting totoo na ngayon ko lang nakita. Wow, ang galing. Napalingon ako. Si Manon. Nakatayo siya sa may pinto. May hawak na lollipop. Lumapit siya sa akin at tinitigan ako na parang superhero. "Ikaw nagayos, mister?" Tanong niya, ang lalaki ng mga mata. "Oo," sagot ko at hindi ko napigilang ngumiti pabalik. Ang gaan ng loob ko sa batang to. "Baka may sira pa kayong gamit dyan. Tubo? Gripo? Aayusin ko na rin." "Talaga po?" Pumalakpak si Manon. "Sira po yung shower namin, saka yung pinto ng cabinet." Tumingin ako kay Maevie. Hindi na siya nakasimangot, pero nakatingin siya sa akin na parang sinusuri ako. "Bakit mo ginagawa to?" Tanong ni Maevie. Matalino ang batang to. Hindi siya madaling mauto. Bago ako makasagot, narinig ko ang pamilyar na mga yapak. "Maevie? Manon? Sinong kausap nyo?" Natigilan si Bailey. Galing siya sa palengke, bit-bit ang 2 supot ng groceries. Siguro ay galing sa perang ipinadala ko kagabi. Nakasuot siya ng simpleng duster. Nabitawan niya ang isang supot. Gumulong ang mga dalandan sa semento. Nakita niya ako. Nakita niya ang grasa sa mga kamay ko, ang pawis sa noo ko, at ang nangiti ng mga anak niya habang kausap ako. "Ryan?" Bulong niya.
Akmang hihilahin na naman niya ang mga bata palayo. Pero nagsalita si Manon. Ang inosente niyang boses ay parang kampanilya na bumasag sa tensyon. Lumapit si Manon kay Bailey at hinila ang laylayan ng duster nito. Mama, inayos niya po ang bike ni Kuya. Masayang sumbong ni Manon. Tumingin siya sa akin, tapos kay Bailey. Mama, tanong ng bata, na puno ng pag-asa ang mga mata. Mabait naman po pala siya eh. Pwede po ba? Huminto ang mundo ko. Nakatingin si Bailey kay Manon, takot sa isasagot. Pwede po ba siyang maging tatay namin? Pwede po ba siyang maging tatay namin? Ang tanong ni Manon ay parang bombang sumabog sa gitna namin. Nanigas si Bailey. Ang kaninang gulat sa mukha niya ay napalitan ng matinding takot. Mabilis niyang binitawan ang mga supot ng groceries na napulot niya at hinila ang kambal palikod sa kanya. Manon, Maevie, pasok sa loob. Ngayon na, sigaw ni Bailey. Nanginginig ang boses niya, hindi sa galit sa mga bata, kundi sa takot na baka maniwala sila sa isang bagay na imposible. Pero angal ni Maevie, sabi ko pasok. Padabog na isinara ni Bailey ang pinto sa mukha ng mga bata. Pero bago yon, nakita ko pa ang lungkot sa mata ni Manon. Hinarap ako ni Bailey. Ang dibdib niya ay mabilis ang pagtaas-baba. Umalis ka na, Ryan. Madiin niyang bulong. Huwag mong paasahin ang mga anak ko. Huwag mong sirain ang tahimik na buhay namin. Hindi ako nakasagot. Nakita ko ang grasa sa mga kamay ko. Nakita ko ang dumi sa damit ko. Gusto kong sabihin na, seryoso ako, na gusto ko silang maging pamilya, pero alam kong wala akong karapatan. Hindi pa ngayon. Tumalikod ako at naglakad palayo. Pero hindi ako sumuko. May kailangan akong kumpirmahin. Pagpasok ko sa sasakyan ko na nakaparada sa kanto, nandoon na si Mr. Cruz, ang private investigator na kinuha ko kahapon. May hawak siyang makapal na brown envelope. Ang mukha niya ay seryoso, tila may dalang masamang balita. Sir Ryan, bati niya. Nakuha ko na po ang resulta ng analysis sa mga litrato noon at nahanap ko na rin po kung saan nanggaling ang email. Kinuha ko ang envelope. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ito. Ito ang mga litratong sumira sa amin ni Bailey. 8 taon na ang nakararaan. Mga litrato kung saan nakita ko siyang may kasamang ibang lalaki sa isang hotel room. Binuklat ko ang report. Digital manipulation detected. Subject: edited using Adobe Photoshop. CS6. Original timestamp. Mismatch. Peke. Peke ang mga litrato. Edited, sabi ni Mr. Cruz habang itinuturo ang isang linya sa papel. Magaling ang gumawa, sir. Pulido. Pero nakita ng tech team namin ang metadata. Ipinatong lang ang mukha ni Ma'am Bailey sa katawan ng ibang babae. Parang gumuho ang mundo sa ilalim ng mga paa ko. 8 taon. 8 taon akong namuhi sa kanya. 8 taon kong inisip na niloko niya ako, na isa siyang bayarang babae. Gabi-gabi akong uminom para lang makalimot. Pero ako pala ang tanga. Ako ang naniwala sa isang pirasong papel kaysa sa babaeng kilala ko mula pagkabata. Sino? Tanong ko. Ang boses ko ay parang yelo na nababasag. Sino ang nagpadala nito sa akin noon? Huminga ng malalim si Mr. Cruz bago inilabas ang isa pang papel. Na-trace namin ang IP address ng sender, sir. Galing ito sa main server ng Fredrin Corporation. Specifically, sa private computer sa loob ng opisina ng chairman. Chairman, ang mommy. Nanlamig ako. Hindi dahil sa aircon ng sasakyan, kundi dahil sa pandidiri na gumapang sa buong katawan ko. Ang sarili kong ina. Sinira niya ang buhay ko. Sinira niya ang buhay ni Bailey. At ninakawan niya ako ng 8 taon kasama ang mga anak ko para lang para sa ano? Para sa imahe, para sa legacy. Nanginginig ang kamay kong kinuha ang cellphone ko.
Dinial ko ang number ng mommy. Sumagot siya agad sa ikalawang ring. Ryan, Hiho, nabalitaan ko ang gulo sa board meeting kanina. Bakit hindi ka sumipot? At ano itong naririnig kong nagpunta ka sa squatter? Alam mo ba na may kambal ako? Putol ko sa kanya. Tumahimik sa kabilang linya. Masyadong tahimik. Yung katahimikang nakabibingi. Anong pinagsasasabi mo? Maangmangan niya. Pero narinig ko ang bahagyang panginginig sa boses niya. Huwag ka nang magsinungaling. Sigaw ko. Napapalo ako sa manibela sa sobrang galit. Ikaw ang nag-edit ng mga litrato, diba? Ikaw ang nagpalabas na may kabit si Bailey para iwan ko siya. Ikaw ang dahilan kung bakit lumaking walang ama ang mga anak ko. Ginawa ko kung ano ang makakabuti sa'yo. Sigaw niya pabalik. Nawala na ang pagpapanggap. Lumabas na ang tunay na kulay. Ang babaeng yon ay walang kwenta. Hahilahin ka lang niya pababa. Tingnan mo ngayon. Isa kang CEO. Respetado. Kung nagkatuluyan kayo, naging ano ka? Isang pianistang walang pera na nagpapalit ng lampin? Mas gugustuhin ko pang maging mahirap na pianista kaysa maging demonyong katulad mo. Ibinaba ko ang telepono. Gusto kong sumuka. Ang babaeng nagluwal sa akin ay siya ring pumatay sa kaluluwa ko. Sir? Tanong ni Mr. Cruz, bakas ang takot sa muka. Saan po tayo pupunta? Uuwi na po ba tayo? Tumingin ako sa bintana. Nagsisimula ng bumuhos ang malakas na ulan. Ang langit ay nakikiramay sa bagyong nasa loob ng dibdib ko. Hindi! Sagot ko. Binuksan ko ang pinto ng sasakyan. Babalik ako sa kanila. Pero sir, umuulan. At wala kayong payong... Hindi ko siya pinakinggan. Tumakbo ako. Tumakbo ako pabalik sa eskinita. Pabalik sa putikan. Pabalik sa pinto na kanina lang ay isinara sa mukha ko. Basang-basa na ako ng ulan. Ang grasa sa kamay ko kanina ay humulas na. Humalo sa putik kong t-shirt. Wala akong pakialam. Kumatok ako. Hindi malakas. Hindi padabog tulad kagabi. Kumatok ako ng may panghihina. Dala ang bigat ng 8 taong pagsisisi. Bailey! Tawag ko. Bailey, please. Bumukas ang pinto. Nakita ko si Bailey. Gulat na gulat siya. Hawak niya ang isang tuwalya. Marahil ay katatapos lang magpatuyo ng buhok. Tinitigan niya ako. Basang-basa, nanginginig, putikan, at umiiyak. Ryan, tanong niya, nag-aalala. Anong nangyari? Bakit bumalik ka? Hindi ako makapagsalita. Iniabot ko sa kanya ang brown envelope na protektado ng plastic. Basahin mo, garalgal kong sabi. Parang awa mo na. Basahin mo. Kinuha niya ito. Binuksan niya. Habang binabasa niya ang report ng investigador, sa ilalim ng liwanag ng pundidong ilaw, nakita ko ang pagbabago sa mukha niya. Mula sa pagtataka, naging gulat, at pagkatapos, matinding sakit. Napahawak siya sa bibig niya. Napaupo ako sa tapat ng pinto niya. Lumuhod ako sa basang semento ng hallway. Wala na akong pakialam sa dignidad ko. Wala na akong pakialam sa pagiging Frederin ko. Patawarin mo ako. Hagulgol ko. Yumuko ako hanggang sa dumikit ang noo ko sa malamig na semento. Patawarin mo ako, Bailey. Ang tanga-tanga ko. Naniwala ako sa kanila. Hinayaan kitang mag-isa. Hinayaan kong maghirap kayo. Naramdaman ko ang pagtigil ng ulan sa ibabaw ng ulo ko. Kahit naririnig ko pa rin ang patak nito sa bubong. Nag-angat ako ng tingin. Nakatayo si Bailey sa harap ko. Hindi na siya galit. Umiiyak siya. Pero hindi na ito luha ng takot. Tumayo ka dyan. Bulong niya. Hindi. Umiling ako. Humahagulgol pa rin. Saktan mo ako. Sampalin mo ako. Murahin mo ako. Deserve ko lahat yon. Pero parang awa mo na. Huwag mo na akong palayasin ulit. Hayaan mo akong bumawi. Tinitigan niya ako ng matagal. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 8 taon, nakita ko ang paglambot ng mga mata niya. Yung tingin na ibinibigay lang niya sa akin noon. Baliw ka talaga.
Sabi niya habang pinupunasan ang luha niya. Inabot niya ang kamay niya sa akin. Papasukin mo na, iyang lamig sa bahay. Tayo na. Hinawakan ko ang kamay niya. Magaspang, puno ng kalyo ng paghihirap. Pero ito ang pinakamagandang bagay na nahawakan ko sa buong buhay ko. Tinanggap niya ako. Tumayo ako at pumasok sa loob. Isinara ni Bailey ang pinto sa likuran namin na parang isinasara rin ang pinto sa madilim naming nakaraan. Pero habang yakap ko ang init ng tahanan nila, alam kong simula pa lang ito ng tunay na laban. Dahil sa oras na malaman ng mommy na alam ko na ang totoo, gagawin niya ang lahat para sirain kami ulit. At sa pagkakataong ito, hindi lang kami ni Bailey ang target niya, pati ang mga anak ko. Nagising ako sa amoy ng sunog na itlog at tawanan ng mga bata. Napabangon ako agad. Ang puso ko ay kumabog, hindi sa takot, kundi sa gulat. Sanay akong magising sa tahimik na umaga o sa ingay ng mga kapitbahay na nag-aaway, pero tawanan. Sa loob ng bahay namin, dahan-dahan akong lumabas ng kwarto. Napahinto ako sa may pintuan ng kusina. Napahawak ako sa dibdib ko at hindi ko mapigilang mapangiti habang nangingilid ang luha sa mga mata ko. Si Ryan, ang CEO ng Frederin Group of Companies, ang lalaking laging nakasuot at tie, ay nakasuot ngayon ng apron na pambata. Yung apron ni Manon na may drawing ng strawberry. Gusgusin pa rin ang t-shirt niya kahapon, gulo-gulo ang buhok, at may bahid ng uling sa pisngi. Nakaharap siya sa maliit naming gas stove, hawak ang sandok na parang hindi niya alam kung paano gamitin. Sir Ryan, sunog na po yung hotdog. Tawa ni Manon habang nakaupo sa ibabaw ng mesa, kumpas-kumpas ang mga paa. Hindi to sunog, caramelized ang tawag dito. Depensa ni Ryan, sabay kamot sa ulo. Ganyan talaga sa mga fine dining restaurant. Weh! Irap ni Maevie, pero nakangiti ang anak ko. Si Maevie na laging masungit, si Maevie na laging galit sa mundo. Nakangiti habang inaabot ang pinggan kay Ryan. Parang panaginip. Ito yung umagang 8 taon kong pinangarap, pero pilit kong kinalimutan dahil akala ko imposible. Gising na si Mama. Sigaw ni Manon nang makita ako. Napalingon si Ryan. Nagtama ang mga mata namin. Ngumiti siya. Yung nangiting umaabot sa mga mata niya. Yung nangiting nagpatibok ng puso ko noon sa universidad. Good morning, bati niya. Sorry, sinusubukan kong magluto ng breakfast. Kaso mukhang charcoal ang labas. Lumapit ako at kinuha ang sandok sa kanya. Ako na, sabi ko. At hindi ko napigilang dampian ng mabilis na halik ang pisngi niya. Umupo ka na doon kasama nila. Natigilan siya. Namula ang tenga niya. Parang bumalik kami sa pagiging college students. Ang sarap sa pakiramdam. Ang gaan. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko buo kami. Kumain kami ng sunog na hotdog at maalat na itlog. Pero yun na yata ang pinakamasarap na almusal sa tanang buhay ko. Papa Ryan, biglang tanong ni Manon habang ngumungi. Dito ka natitira? Nabulunan si Ryan sa iniinom niyang kape. Napatingin ako sa kanya. Tumingin si Ryan sa akin, humihingi ng saklolo, pero pagkatapos ay tumingin siya kay Manon ng seryoso. Gusto ko sana, kung papayag ang mama niyo. Payag ako. Taas kamay ni Manon. Tumingin si Ryan kay Maevie. Ikaw, buddy, okay lang ba sa'yo? Nagkibit balikat si Maevie, pero hindi na siya nakasimangot. Basta ayusin mo yung cabinet namin mamaya. Sabi mo aayusin mo eh. Nagtawanan kami. Ang saya. Sobrang saya. Pero sabi nila, kapag sobra ang saya may kapalit na lungkot. Hindi ko inakala na ang kapalit ay darating agad-agad. Biglang tumahimik ang kalsada sa labas. Yung ingay ng mga tricycle, yung sigawan ng mga nagtitinda, biglang nawala. Napansin ko ang pagtahol ng mga aso. Hindi simpleng tahol kundi yung tahol na parang may pumasok na hindi dapat nandoon. May bisita ba tayo? Tanong ni Ryan. Nakakunot ang noo. Tumayo ako at sumilip sa bintana.
Nanlamig ang buong katawan ko. Nabitawan ko ang basong hawak ko. Basag. Nagkalat ang bubog sa sahig, pero hindi ko yun naramdaman. Ang nakikita ko lang ay ang tatlong itim na luxury van na nakaparada sa tapat ng aming apartment complex. Sakop nila ang buong makitid na kalsada. Bumukas ang pinto ng gitnang sasakyan. Unang lumabas ang isang itim na sapatos na may mataas na takong. Sinundan ito ng isang babaeng nakasuot ng eleganteng puting dress, may malaking sombrero at dark glasses. Kahit nakatalikod, kilala ko ang tindig na yon. Ang tindig na parang pag-aari niya ang buong mundo at lahat ng tatapakan niya. Ryan, bulong ko. Nanginginig ang boses. Ang mama mo. Mabilis na tumayo si Ryan. Nawala ang nangiti sa mukha niya. Ang maamong mukha kanina ay napalitan ng dilim. Dito lang kayo. Utos niya. Huwag kayong lalabas. Pero huli na. Hindi kumatok si Doña Cecilia. Basta na lang bumukas ang pinto ng bahay namin. Pumasok ang dalawang lalaking nakabarong, mga bodyguard, at hinawi ang daan. At pumasok siya. Si Doña Cecilia Frederin. Tinakpan niya ang ilong niya gamit ang isang mamahaling panyo habang inilibot ang tingin sa aming munting sala. Tiningnan niya ang mga karton sa sahig, ang pundidong ilaw, ang basag na baso. Diyos ko, sabi niya, ang boses ay puno ng pandidiri. Amoy kanal. Ma! Sigaw ni Ryan, humarang sa pagitan namin ng nanay niya. Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman? Hindi siya pinansin ng ina niya. Nilampasan lang siya nito ng tingin at dumiretso ang mga mata sa mga anak ko, kay Maevie at Manon. Napaatras ang kambal. Hinila ko sila at niyakap ng mahigpit. Ramdam ko ang panginginig ni Manon sa bewang ko. Dahan-dahang tinanggal ni Doña Cecilia ang dark glasses niya. Tinitigan niya ang mga bata mula ulo hanggang paa. Para siyang tumitingin ng paninda sa palengke. Sinusuri kung may depekto. Sinusuri kung pasado sa standards. Kambal, bulong niya. Napangisi siya. Pero hindi yun ngiti ng isang lola. Iyon ay ngiti ng isang negosyanteng nakakita ng ginto sa basurahan. Sayang, ang dudungis. Pero kitang-kita ang dugo ng mga Frederin. Layuan mo ang mga anak ko. Matapang kong sabi, kahit nanginginig ang tuhod ko. Tumingin siya sa akin. Ang tingin na yon. 8 taon na. Ang nakalilipas pero ganoon pa rin kasakit. Tingin na parang isa akong ipis na dapat tapakan. Bailey, bati niya ng sarkastiko. Buhay ka pa pala. At nakikita ko, nagtagumpay ka sa plano mong bitagin ang anak ko gamit ang mga batang to. Wala akong bitag, sagot ko. Kami ang biktima mo, Cecilia. Stop it, ma! Sigaw ni Ryan. Hinawakan niya sa braso ang ina niya. Umalis na kayo. Wala kayong karapatan dito. Winaksi ni Doña Cecilia ang kamay ni Ryan. Wala? Tumawa siya ng malakas. Ako ang may karapatan sa lahat, Ryan. Dahil ako ang may pera. Sininyasan niya ang isa sa mga abogado niya. Lumapit ang lalaki at inilapag ang isang makapal na folder sa aming maliit na mesa. Sa tabi ng platong may sunog na hotdog. Ano to? Tanong ko. Isang simpleng negosasyon, sabi ni Doña Cecilia habang pinapahiran ng alkohol ang mga kamay niya. 2 option, Bailey. Makinig kang mabuti dahil minsan ko lang sasabihin, to. Humakbang siya papalapit sa akin. Naamoy ko ang mamahalin niyang pabango na humalo sa amoy ng aming almusal. Option 1, itinaas niya ang isang daliri. Tatanggapin mo ang tseke na nasa loob ng folder na yan. 10 million pesos. Sapat na yan para makapagsimula ka ng buhay sa probinsya o sa ibang bansa. Iwan mo ang mga bata sa amin. Kami ang magpapalaki sa kanila bilang mga tunay na Frederin. Magkakaroon sila ng magandang edukasyon, mansyon, at kinabukasan na hindi mo kayang ibigay. Nanlaki ang mga mata ko. Gusto niyang bilhin ang mga anak ko?
At option 2? Tanong ni Ryan. Nanginginig sa galit ang boses. Tumingin si Doña Cecilia kay Ryan, tapos bumalik sa akin. Ang mga mata niya ay naging kasing tigas ng bato. Option 2, bulong niya. Tanggihan mo ang pera at dudurugin kita sa korte. Ipapakita ko sa buong mundo na ikaw ay isang walang kwentang ina na walang trabaho, nakatira sa squatter, at hindi kayang pakainin ang mga anak niya. Kukunin ko sila sa iyo, Bailey. Hindi dahil gusto ko sila, kundi dahil kaya ko. Tinitigan niya ako. Hinihintay akong bumigay. Kaya mamili ka. Dugtong niya sabay tapon ng calling card sa mukha ko. Magiging mayaman ka na walang anak o magiging pulubi ka na walang anak. Either way, akin ang mga bata. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa ulo ko. Ang bawat salitang binitiwan ng mami ay parang latigo na humahampas sa pagkatao ko. Hindi ko akalain na aabot siya sa ganito. Ang hamunin ng karapatan ng isang ina sa sarili niyang mga anak. Ang gamitin ng yaman namin para manakot. Humarang ako sa pagitan niya at ni Bailey. Kinuha ko ang folder na nasa mesa. Ang folder na naglalaman ng checkeng kapalit ng mga anak ko. Kunin mo to, madiin kong sabi habang pinipigilan ang sarili kong sigawan siya. At lumayas ka sa pamamahay ng pamilya ko. Napataas ang kilay ni Mami. Tiningnan niya ang folder na hawak ko, tapos tiningnan niya ako ng may halong awa at pangungutya. Pamilya? Tumawa siya ng mahina. Ryan, gumising ka nga. Anong pamilya ang sinasabi mo? Ang babaeng niya na walang trabaho? Ang mga batang lumaki sa squatter? Hindi sila pamilya. Sila ang mistake mo. Sila ang buhay ko. Sigaw ko. Sa sobrang galit, pinunit ko ang folder sa harap niya. Srak! Nahati ang tseke. Nagkalat ang pira-pirasong papel sa sahig. Humalo sa mga basag na bubog ng baso. Hindi nabibili ang mga anak ko, ma. At hindi mo mabibili si Bailey. Kaya parang awa mo na. Umalis ka na bago ko pa makalimutang nanay kita. Tumahimik ang paligid. Maging ang mga bodyguard niya ay napahawak sa kanilang mga baril, tila naghihintay ng utos, pero hindi nagalit si Mami. Sa halip ngumisi lang siya. Yung nangiting alam mong may hawak pa siyang alas. Dahan-dahan siyang kumuha ng cellphone sa kanyang bag. May tinawagan siya. Isang ring lang. Sumagot agad. Gawin mo na. Utos niya sa kausap sa telepono. Binaba niya ang tawag at tinitigan ako. Matapang ka dahil akala mo, ikaw pa rin si Ryan Frederin, ang CEO, malamig niyang sabi. Pero nakakalimutan mo, Ryan, ang pangalan mo, ang posisyon mo, ang bahay mo, ang kotse mo, at ang laman ng bulsa mo. Lahat yan, galing sa akin. Biglang tumunog ang cellphone ko sa bulsa ko. Sunod-sunod na notification. Ting! 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 Kinuha ko ito. Nanlaki ang mga mata ko sa nabasa ko. Bank alert? Your credit card ending in 8890 has been suspended. Bank alert. Your savings account ending in 1122 has been frozen. Company memo. Access to corporate assets revoked. Frozen na ang lahat ng accounts mo. Paliwanag ni Mami habang inaayos ang kanyang sombrero. Tinanggal na kita bilang CEO effective immediately. Ang kondo na tinitirhan mo, pinalitan na ng admin ang passcode kanina lang. Ang kotseng dala mo, i-report ko yan bilang carnapped kapag hindi mo binitawan ngayon. Nabitawan ko ang cellphone ko. Ano? Bulong ko. Hindi mo pwedeng gawin yan. Nagawa ko na. Sagot niya. Lumapit siya sa akin at tinapik ang pisngi ko. Ngayon, Ryan, anong ipapakain mo sa kanila? Paano mo sila ipagtatanggol sa korte? Wala kang pera. Wala kang kapangyarihan. Isa ka na ring pulubi. Napatingin ako kay Bailey. Nakatayo siya sa sulok, yakap-yakap ang kambal. Putlang-putla siya. Nakita ko sa mga mata niya ang takot na kanina ko pa iniiwasan. Ryan, tawag ni Bailey. Nanginginig ang boses. Totoo ba? Wala na. Wala na tayong laban?
Bailey, huwag kang makinig sa kanya. Lumapit ako. Pilit na hinawakan ang kamay niya. Gagawa ako ng paraan. Hindi ko hayaan. Pero nabulunan ako sa sarili kong mga salita. Paano? Paano ko aayusin to? Sa isang iglap, naging abo ang lahat ng ipinagmamalaki ko. Mama! Isang mahinang ungol ang narinig ko mula sa likuran ni Bailey. Napalingon kaming lahat. Si Maevie. Nakawak si Maevie sa dibdib niya. Ang mukha niya ay namumutla at pinagpapawisan ng malapot. Ang paghinga niya ay mabilis at maingay. Isang silbato na nanggagaling sa kanyang baga. Ki! Ki! Maevie! Sigaw ni Bailey. Binitawan niya ang kamay ko at mabilis na lumuhod sa tabi ng anak namin. Anong nangyayari? Inaatake ka ba? Hindi. Ako. Nga. Putol-putol na sagot ni Maevie. Nanlalaki ang mga mata niya sa takot habang pilit na humihigop ng hangin. Asthma. Natatandaan ko to. Ganitong-ganito ako. Nung bata pa ako, kapag na-stress o natatakot, namana niya sa akin. Nasaan ang inhaler niya? Tanong ko, natataranta. Lumuhod din ako sa tabi nila. Wala na. Iyak ni Bailey habang hinahaplos ang likod ng bata. Naubos kagabi. Bibili pa lang sana ako kanina pero tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng desperasyon. Ryan, kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Ngayon na. Namumutla na ang labi niya. Mabilis akong kumilos. Binuhat ko si Maevie. Ang gaan-gaan niya. Parang hindi siya kumakain ng sapat. Ang init ng katawan niya ay tumagos sa basang t-shirt ko. Dadali natin siya sa St. Luke's. Ngayon na. Sigaw ko. Tumakbo ako palabas ng pinto habang buhat-buhat si Maevie. Sumunod si Bailey. Hawak ang kamay ni Manon na umiyak na rin sa takot. Pero paglabas namin sa kalsada, hinarangan kami ng dalawang malalaking bodyguard ni Mommy. Nakatayo sila sa harap ng SUV ko. Nakahalukip-kip, matitigas ang mukha na parang pader. Tabi! Sigaw ko. Mamamatay ang anak ko. Tumabi kayo. Sorry sir, sabi ng isa sa kanila. Pero iniutos ni Ma'am na bawiin ang susi ng kumpanya. Hindi niyo pwedeng gamitin ang sasakyan. Gago ka ba? Akmang susuntukin ko na siya. Pero naalala kong hawak ko si Maevie. Ang init ng katawan ng anak ko ay lalong tumitindi. At ang paghinga niya ay pahina ng pahina. Lumingon ako sa paligid. Walang tricycle, walang taxi. Nasa looban kami ng San Roque at bumubuhos ang ulan. Ryan! Iyak ni Bailey. Hinawakan niya ang braso ko. Nangingisay na siya. Ryan, gumawa ka ng paraan. Nataranta ako. Tumingin ako sa langit, parang humihingi ng himala. Pero ang nakita ko lang ay si Mommy. Nakatayo siya sa may pintuan ng bahay. Payapa. Hindi nababasa ng ulan dahil pinapayungan siya ng driver. Pinapanood niya kami habang naghihingalo ang apo niya. Ma! Sigaw ko. Lumabas ang ugat sa leeg ko. Tulungan mo kami. Gamitin mo ang van mo. Dalhin natin siya sa ospital. Dahan-dahang naglakad si Mommy, papalapit sa amin. Hindi siya nagmamadali. Ang bawat hakbang niya ay sinasadya. Parang tinuturo sa akin kung sino talaga ang may hawak ng oras namin. Huminto siya sa harap ko. Tinitigan niya ang namumutlang mukha ni Maevie. Nakakaawa, sabi niya. Pero walang emosyon ng boses. Yan ang napapala ng mga batang lumalaki sa dumi. Parang awa mo na. Lumuhod si Bailey sa putikan sa harap ni Mommy. Hinawakan niya ang laylayan ng damit nito. Doña Cecilia, kahit ano gagawin ko, iligtas niyo lang ang anak ko. Napangiti si Mommy. Ito ang gusto niya. Ang makita kaming lumuluhod. Binuksan niya ang pinto ng kanyang luxury van. Ang lamig ng aircon mula sa loob ay sumalubong sa amin. Amoy yaman, amoy kaligtasan. Sakay! Utos niya. Akmang sasakay na ako, pero hinarangan niya ako ng kamay. Teka lang, sabi niya. Tinitigan niya ako sa mata. Isasakay ko kayo,
Pagagalingin ko ang batang yan sa pinakamagandang ospital. Babayaran ko ang lahat. Salamat, ma. Pero, putol niya. Sa oras na gumaling siya, pipirmahan ni Bailey ang dokumento. Ibibigay niyo sa akin ang custody ng kambal. At ikaw, Ryan, babalik ka sa kumpanya at pakakasalan mo ang babaeng pipiliin ko. Napatigil ako. Parang sinaksak ang puso ko. Ano? Bulong ko. Ginagawa mong negosasyon ang buhay ng apo mo? Maeve needs oxygen, Ryan. Sigaw ni Bailey. Wala na siyang malay. Tumingin ako kay Maeve. Nakapikit na siya. Kulay asul na ang mga labi niya. Wala na akong oras makipagtalo. Wala na akong oras magmatapang. Tinalikuran ko ang prinsipyo ko. Kinain ko ang pride ko. Sige, sagot ko, habang tumutulo ang luha ko. Sige ma, gawin mo ang gusto mo. Buhayin mo lang siya. Ngumiti si Mami. Isang nangiti ng tagumpay. Good choice, sabi niya. Sumakay kami sa van. Umandar ito palayo sa San Roque. Habang yakap-yakap ko ang anak kong naghihingalo. At habang umiiyak si Bailey sa tabi ko, alam kong nailigtas ko ang buhay ni Maeve. Pero sa kabayaran ng pagkawala nila sa akin habang buhay. Beep, beep, beep. Ang tunog ng heart monitor, ang tanging naririnig ko sa loob ng malawak at malamig na kwarto. Nakaupo ako sa gilid ng kama ni Maeve. Mahimbing na siyang natutulog. Ang maputla niyang mukha kanina ay unti-unti nang bumabalik sa dati. Ang paghinga niya, na kanina ay parang sipol na humumahaginit sa dibdib ko, ngayon ay payapa na. Ligtas na siya. Napatingin ako sa paligid. Ito ang VIP suite ng ospital. May sariling sofa, may malaking TV, may carpet, at amoy mamahaling hotel. Napakalayo sa amoy ng estero sa San Roque. Napakalayo sa init at siksikan na kinalakihan ng mga anak ko. Dito, buhay si Maeve. Dito, ligtas siya. Pero sa labas ng kwartong ito, alam kong naghihintay ang kapalit. Bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaking naka-Amerikana. Hindi si Ryan, isang abogado. May dala siyang isang folder. Ibinaba niya ito ng dahan-dahan sa mesa sa tabi ng mamahaling vase ng mga bulaklak. Miss Bailey, formal niyang sabi. Pinadala po ito ni Madam Cecilia. Nabayaran na po ang hospital deposit. Nakaschedule na rin po ang best specialist para kay Maeve. Tumango ako. Hindi ako makapagsalita. Tuyot ang lalamunan ko. Kailangan lang po ng pirma niyo dito. Dugtong niya, sabay abot ng isang itim na ballpen. Waiver of custody. Ibinibigay niyo na po ang buong karapatan kay Mr. Ryan Frederin at sa kanyang pamilya. Tinitigan ko ang papel. Ang mga letra ay lumalabo sa paningin ko dahil sa luhang kanina ko pa pinipigilan. Nasaan? Nasaan si Ryan? Tanong ko. Nasa kabilang kwarto po. Kinakausap ng chairman. Inaayos na po ang reinstatement niya sa kumpanya. Sagot ng abogado. Mas makakabuti po kung hindi muna kayo magkita para hindi na gumulo ang sitwasyon. Napangiti ako ng mapakla. Mas makakabuti. Tumingin ako kay Manon na natutulog sa sofa. Tumingin ako kay Maeve. Kanina, muntik na siyang mamatay sa mga bisig ko. Bakit? Dahil wala akong pambili ng inhaler. 500 piso. Yun lang ang halaga ng buhay ng anak ko. Pero wala ako nun. Kung ipipilit ko ang sarili ko, kung ipipilit ko ang pride ko na ako ang nanay, kaya ako ang masusunod, baka sa susunod, hindi lang hika ang pumatay sa kanila. Baka gutom. Baka sakit na hindi ko kayang ipagamot. Tama si Cecilia. Wala akong kwentang ina kung ang pagmamahal ko lang ang kaya kong ibigay, pero hindi ang kaligtasan nila. Kinuha ko ang ballpen. Mabigat. Parang 1 tonelada ang bigat. Pakisabi kay Ryan. Bulong ko, habang nanginginig ang kamay na inilalapat ang dulo ng ballpen sa papel. Pakisabi sa kanya, huwag niyang hayaang magaya sila sa kanya. Hayaan niyang maging bata ang mga anak ko.
Pinirmahan ko, Bailey A. Mercado. 3 salita na tumapos sa 8 taon ng pagiging ina ko. Salamat po, ma'am. Kinuha ng abogado ang folder. May nakahanda na pong sasakyan sa basement para ihatid kayo kung saan nyo gusto. Lumabas siya. Naiwan akong mag-isa. Tumayo ako at lumapit sa natutulog na si Manon. Hinalikan ko siya sa noo. Inayos ko ang kumot niya. Sorry anak, bulong ko. Sorry kung mahina si mama. Magpakabait kayo kay Papa Rian ha. Masarap ang pagkain dito. Malambot ang kama. Hindi na kayo maiinitan. Lumapit ako kay Maevie. Hinawakan ko ang kamay niya. Ang mga daliring katulad ng sa ama niya. Maevie, ikaw na ang bahala sa kapatid mo. Matalino ka. Alam kong maiintindihan mo rin balang araw kung bakit ko to ginawa. Kumuha ako ng isang pirasong papel mula sa bag ko. Nagsulat ako ng maikling sulat para kay Ryan. Ryan, ikaw na ang bahala sa kanila. Mahal na mahal ko sila, kaya ibinibigay ko sila sa'yo. Huwag mo silang sasaktan, at huwag mo silang hayaang saktan ng mama mo. Salamat sa lahat. Bailey. Ipinatong ko ang sulat sa bedside table. Kinuha ko ang luma kong bag. Wala naman akong masyadong gamit. Ang dignidad ko lang ang naiwan ko dito at naubos na rin yon. Naglakad ako palabas ng kwarto. Ang bawat hakbang ay parang paglalakad sa ibabaw ng pako. Gusto kong lumingon. Gusto kong tumakbo pabalik at bawiin sila. Pero ang imahe ni Maevie na nangingisay kanina ang pumipigil sa akin. Para sa kanila, to Bailey, para sa kanila. Sumakay ako ng elevator pababa. Paglabas ko ng ospital, umuulan pa rin. Ang lamig ng hangin ay sumampal sa mukha ko. Wala akong payong, pero hindi ko na ininda. Naglakad ako palayo, papalabas ng gate, papunta sa dilim kung saan ako nababagay. Pero bago ako makatawid ng kalsada, isang kamay ang humablot sa braso ko. Mahigpit, mainit. Napalingon ako. Basang-basa siya ng ulan. Naka-hospital gown pa rin ang suot at may nakakabit pang dextrose sa kamay na humigit sa akin. Saan ka pupunta? Tanong niya. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit at takot. Ryan, akala mo ba hahayaan kitang umalis? Sigaw niya sa gitna ng ulan. Akala mo ba papayag ako sa gusto ng nanay ko? Winagayway niya ang folder na pinirmahan ko kanina. Gusot-gusot na ito. Ryan, bumalik ka na sa loob. Pagmamakaawa ko. Pinirmahan ko na. Tapos na. Iligtas mo na sila. Hindi. Madiin niyang sagot. Pinunit niya ang folder sa harap ko. Pinunit niya ang waiver of custody hanggang sa maging pira-piraso itong papel na tinangay ng hangin at ulan. Walang aalis, Bailey, sabi niya. At hinila niya ako palapit sa kanya hanggang sa magdikit ang mga noo namin. Kung babagsak tayong magkasama. Pero hinding-hindi ko isusuko ang pamilyang to. Basang-basa kami pareho. Ang mga piraso ng papel na pinunit ko kanina. Ang dokumentong naglalaman ng pagsuko ni Bailey sa mga anak namin ay nakadikit na sa putikan. Tinatangay ng tubig baha sa kanal. Hinawakan ko ang mukha ni Bailey. Ang lamig ng ulan ay hindi makapanaig sa init ng takot na nararamdaman niya. Ryan, hindi mo naiintindihan, humahagulgol niyang sabi. Pilit na kumakawala sa yakap ko. Hawak niya ang buhay ni Maevie. Hawak niya ang kinabukasan nila. Kung babalik tayo doon at lalabanan siya, papatayin niya tayo. Wala tayong pera. Wala nga. Sagot ko. Tinitigan siya ng diretso sa mata. Wala na akong access sa bangko. Wala na akong kotse. Pero Bailey, nakalimutan ng nanay ko ang isang bagay. Tumigil siya sa pagpupumiglas. Ano? Na ako si Ryan Frederine. Madiin kong sabi. Hindi lang ako basta tagapagmana. Ako ang nagpalago ng kumpanya sa nakalipas na 5 taon. Ang mga kliyente, ang mga investors, ang tiwala ng merkado, nasa akin yon, hindi sa kanya.
Hinubad ko ang dextrose na nakakabit pa sa kamay ko. Dumugo ito ng kaunti, pero hindi ko ininda. Hinubad ko ang basang hospital gown at itinapon ito sa kalsada. Sa ilalim nito ay ang suot ko pang sando at putikang pantalon kanina. Mukha akong basahan, mukha akong talunan, pero sa loob ko, ngayon lang ako naging ganito kabuo. Bumalik tayo sa loob, yaya ko sa kanya. Tapusin na natin to. Pagpasok namin sa VIP suite, tahimik. Nakahiga pa rin si Maevie, mahimbing ang tulog. Si Manon ay gising na at kumakain ng mansanas, nakatingin sa cartoon sa TV. At si Mommy, nakaupo siya sa sofa, nagbabasa ng magazine. Tila walang nangyari. Tila hindi niya kinuha ang kaluluwa ng isang ina kanina lang. Nang makita niya kaming pumasok, basang-basa at may putik sa paa, ibinaba niya ang magazine. Tumaas ang kilay niya. "Ryan?" Tanong niya. May halong inis. "Bakit ganyan ang itsura mo? At bakit kasama mo pa ang babaeng yan? Akala ko ba, nagkakaintindihan na tayo?" "Nagbago ang isip ko," sagot ko. Naglakad ako papunta sa gitna ng kwarto. Ang tubig mula sa damit ko ay tumutulo sa mamahalin niyang carpet. "Excuse me?" Tumayo si Mommy. Ang liit ng pasensya sa mukha niya. "Ryan, huwag mo akong subukan. Isang tawag ko lang sa doktor. Pwede kong ipatigil ang treatment ng bata. Gusto mo bang mangyari yon?" Napasinghap si Bailey at akmang lalapit para magmakaawa, pero hinarangan ko siya ng braso ko. "Gawin mo," hamon ko kay Mommy. Natigilan siya. Hindi niya inaasahan yon. "Gawin mo, Ma. Ipatigil mo ang gamutan sa apo mo. Pero bago mo gawin yan, siguraduhin mong handa ka sa mangyayari." Kinuha ko ang cellphone ni Bailey mula sa bulsa ng duster niya. "Anong gagawin mo?" Tanong ni Mommy. Medyo kinakabahan na. Binuksan ko ang Facebook. Nag-login ako. Hindi sa dummy account na Mr. Sexy, kundi sa official verified page ko. Ryan Frederin, CEO. Pinindot ko ang Joe Live. "Ryan, stop it!" Sigaw ni Mommy nang makita niya ang red recording light. "Ibigay mo sa akin yan." Hinarap ko ang camera sa sarili ko. Sa screen, nakita ng libu-libong followers ang itsura ko. Basang-basa. Madungis. May dugo sa kamay. Nasa likod ko si Bailey na umiiyak at ang mga anak kong nasa ospital. "Good evening," panimula ko. Ang boses ko ay kalmado, pero matalim. "Ako si Ryan Frederin. Kilala niyo ako bilang CEO ng Frederin Group. Pero ngayong gabi, gusto kong makilala niyo ako bilang isang ama." "Patayin mo yan," sigaw ni Mommy. Sumenya siya sa mga bodyguard. "Kunin niyo sa kanya ang cellphone." Lumapit ang mga bodyguard, pero itinutok ko ang camera sa kanila. Itinutok ko kay Mommy na ang muka ay namumutla sa galit at takot. "Ito ang nanay ko," sabi ko sa live. Si Doña Cecilia. Kanina lang, tinakot niya akong ipapatigil ang oxygen ng anak kong may sakit kung hindi ko isusuko ang custody ng mga bata sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Mommy. Alam niyang sa isang iglap, sira ang reputasyon na iningatan niya ng ilang dekada. Ang imahe ng Philanthropist of the Year ay magiging abo. "Ryan, pag-usapan natin to," nauutal niyang sabi. Pilit nang ngumingiti sa kamera. "Nagbibiro lang ang anak ko." "Hindi ako nagbibiro," sagot ko. Tumingin ako sa lens, parang kinakausap ko ang bawat investor, bawat empleyado, at bawat taong nanonood. Sa mga shareholders ng kumpanya, effective immediately, nagre-resign ako bilang CEO. Aalis ako at dadalhin ko ang lahat ng patents at designs na nakapangalan sa akin. Ang Frederin Group ay mawawalan ng leader ngayong gabi. Bumagsak ang balikat ni Mommy. Alam niya ang ibig sabihin nun. Stocks plummeting. Investors pulling out. Crisis. Pero dugtong ko at hinawakan ko ang kamay ni Bailey. Humarap ako sa kanya sa camera. Masaya ako dahil sa wakas, nahanap ko na ang totoong yaman ko. Ito ang pamilya ko at walang sino man,
Kahit ang sarili kong ina ang pwedeng kumuha sa kanila. Sa loob ng ilang segundo, sunod-sunod na tumunog ang mga notification sa cellphone ni Mommy. Ring! 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 Sinagot niya ang isa. Nanginginig ang kamay niya. Hello, Chairman! Namutla siya. Oo. Napanood niyo? Pero, sandali, magpapaliwanag ako. Hindi. Huwag niyo akong tanggalin. Ako ang may-ari nito. Binabaan siya ng telepono. Tumingin siya sa akin. Ang babaeng dating puno ng yabang at kapangyarihan ay mukha ngayong matandang babae na talunan. Anong ginawa mo? Bulong niya. Sinisante ako ng board. Bumagsak ang stock ng 30% sa loob ng 5 minuto. Sinira mo ang kumpanya natin. Hindi sagot ko. Ikaw ang sumira. Sinagip ko lang ang sarili ko. Lumapit ako sa kanya at inilahad ang kamay ko sa pinto. Umalis ka na. Bayad na ang bill ng ospital, di ba? Yun lang ang kailangan namin sa'yo. Ang natitira, kami na ang bahala. Tinitigan niya ako ng masama. Tinitigan niya si Bailey. Tinitigan niya ang kambal. Wala na siyang magagawa. Ang publiko ay nasa panig na namin. Ang pera ay wala na sa kanya. Inayos niya ang kanyang coat kahit gusot na ang dignidad niya. Magsisisi ka, Ryan. Banta niya. Pero wala nang talimang boses niya. Paglabas niyo ng pinto na yan, wala na kayong babalikan. Wala ka ng mana. Okay lang. Ngumiti ako. At sa unang pagkakataon, totoo ang noong ngiti ko. May mga kamay naman ako. At may puso pa ako. Sapat na yon. Padabog na lumabas si Mommy kasama ang mga bodyguard niya. Pagkasara ng pinto, parang nawalan ako ng lakas. Napasandal ako sa dingding at napaupo sa sahig. Ang adrenaline ay nawawala na at napalitan ng matinding pagod. Ryan, lumapit si Bailey. Lumuhod siya sa harap ko at niyakap ako ng mahigpit. Basang-basa pa rin kami, pero ang init ng yakap niya ang pinakamagandang pakiramdam sa mundo. Wala na tayong pera. Tawa ko ng mahina habang tumutulo ang luha ko. Pulubi na tayo, Bailey. Totoong pulubiin na. Hinawakan niya ang mukha ko at hinalikan ako sa noo. Tanga. Bulong niya habang umiiyak at tumatawa. Ikaw ang pinakamayamang tao na kilala ko ngayon. Tumingin ako sa kama. Gising na si Maevie. Nakatingin sa amin medyo hilo pa pero nakaangiti. Si Manon naman ay pumapalakpak sa tuwa. Tama si Bailey. Simula bukas, maghahanap ako ng trabaho. Siguro magpipiano ulit ako sa bar. Siguro magiging mekaniko. Hindi ko alam. Pero ngayong gabi, ako ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo. Isang taon na ang nakalipas mula noong gabing puno ng ulan, luha at mga nasirang pangarap sa loob ng ospital. Huminga ako ng malalim habang pinagmamasdan ang maliit na bakuran ng aming bagong tahanan. Hindi ito mansyon, wala itong swimming pool o mga katulong na nakaputi. Ito ay isang simpleng bungalow sa Laguna. May maliit na hardin na tinatamnan ko ng gulay at may garahe na ginawang workshop. Pero para sa akin, ito ang pinakamagandang palasyo sa mundo. Ma, si Papa, kinakain na naman yung icing ng cake. Natawa ako nang marinig ko ang sigaw ni Manon mula sa kusina. Pumasok ako sa loob. Ang amoy ng vanilla at bagong lutong spaghetti ang sumalubong sa akin. Ang sala ay puno ng makukulay na banderitas. Birthday ng kambal ngayon. 9 na taong gulang na sila. Sa gitna ng kusina, nakita ko si Ryan. Wala na ang mamahaling suit. Wala na ang Rolex watch. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt na may mantsa ng chocolate icing at faded na maong shorts. Huli siya sa akto. Nakasawsaw ang daliri niya sa bowl ng icing habang tumatawa si Maevie sa tabi niya. Ryan! Saway ko, pero hindi ko mapigilang ngumiti. Sorry, boss. Sagot niya sabay kindat. Quality control lang. Kailangan siguraduhin na masarap bago iserve sa mga bisita. Lumapit ako at pinunasan ng dumi sa pisngi niya gamit ang tissue. Tinitigan ko siya.
Medyo umitim siya dahil sa araw-araw na pagbibilad. Hindi na siya CEO. Isa na siyang may-ari ng maliit na furniture shop at nagtuturo ng piano tuwing Sabado. Pagod siya palagi, pero hindi ko na nakikita ang lungkot sa mga mata niya. Yung lungkot na parang pasan niya ang mundo nung nasa opisina pa siya ng nanay niya. Ngayon, ang mga mata niya ay payapa. Happy birthday, kiddos! Bati ni Ryan sabay buhat kay Manon at Maeve nang sabay. Malakas na ngayon si Ryan, sanay sa buhat. Papa, ibaba mo kami, ang bigat na namin. Tawa ni Maeve. Maeve, tiningnan ko ang anak ko. Rosas na ang mga pisngi niya. Wala nang hingal. Wala nang takot sa mga mata. Salamat sa regular na check-up at tahimik na kapaligiran. Hindi na siya inaatake ng hika. Nakakapaglaro na siya ng basketball kasama ang tatay niya tuwing hapon. O siya, tama na ang laro. Awat ko. Ryan, yung deliveries natin? Ay oo nga pala. Binaba ni Ryan ang mga bata. Ako na ang bahala. Si Mr. Sexy ang best delivery boy sa balat ng lupa. Nagtawanan kaming dalawa. Mr. Sexy pa rin ang tawag namin sa kanya minsan bilang biro. Ang online shop ko ng mga crocheted items ay lumago na. Hindi kami mayaman, pero sapat na sapat ang kinikita namin para mabuhay ng disente. At si Ryan, siya ang taga-deliver, taga-buhat, at number 1 fan ko. Habang nag-aayos si Ryan ng mga kahon sa labas, lumapit sa akin si Manon. Mama, bulong niya habang niyayakap ang bewang ko. Ang saya po ni Papa, no? Oo naman, anak. Sagot ko habang hinahaplos ang buhok niya. Bakit mo natanong? Kasi po dati, sa picture lang siya nakangiti. Yung picture na tinatago mo sa ilalim ng unan mo. Pero ngayon, totoo na. Niyakap ko ng mahigpit ang anak ko. Tama siya. Ang totoo ay mas maganda kaysa sa anumang alaala. Kinahapunan, dumating ang mga bisita. Mga bagong kapitbahay, mga kalaro ng kambal, at ilang kaibigan. Simple lang ang handaan. Spaghetti, fried chicken at ang cake na ginawa namin ni Ryan. Walang Doña Cecilia na dumating. Balita namin, nasa Europe na siya. Mag-isang nagpapalakad ng kumpanyang unti-unti nang bumabangon, pero wala na ang dating ningning. Hindi na kami nag-uusap. At sa totoo lang, mas okay na yon. Ang katahimikan ang pinakamagandang regalo na natanggap namin. Nang lumubog ang araw, naglabas si Ryan ng isang lumang keyboard sa hardin. Attention everyone, sabi niya sa mikropono. Para sa birthday ng mga anak ko at para sa pinakamagandang babae sa buhay ko. Umupo siya sa harap ng piano. Nagsimula siyang tumugtog. Hindi ito classical piece na gusto ng nanay niya. Ito ay isang simpleng kanta. Ang You Are My Sunshine. Kumanta ang kambal kasabay niya. Pinanood ko sila mula sa may pintuan. Ang liwanag ng papalubog na araw ay tumatama sa mukha ni Ryan habang tumutugtog siya. Nakapikit siya. Dinadama ang bawat nota. Ang mga daliri niya, ang piano fingers na namana ni Maeve, ay sumasayaw sa teklado. Lumapit ako sa kanya at umupo sa tabi niya sa bench. Hindi siya tumigil sa pagtugtog, pero inusog niya ang katawan niya para magkasya ako. Ipinatong ko ang ulo ko sa balikat niya. Masaya ka ba? Bulong niya sa pagitan ng kanta. Tumingin ako sa paligid, sa maliit na bahay, sa simpleng handaan, sa mga anak naming tumatawa at walang bahid ng takot sa mukha. Wala kaming milyon, wala kaming titulo. Kung tutuusin, nagsimula kami sa wala noong gabing yon sa ospital. Pero habang hawak ko ang kamay ng lalaking tinalikuran ng mundo para sa akin, na-realize ko na nasa amin na ang lahat. Sobra, sagot ko, at tumulo ang luha ng pasasalamat sa pisngi ko. Wala na akong mahihiling pa. Tinapos ni Ryan ang kanta. Hinalikan niya ako sa noo. Isang halik na puno ng pangako na kahit anong bagyo ang dumating, hindi na kami bibitaw. I love you, Mrs. Frederine. Bulong niya. I love you too, Mr. Sexy. Ganti ko. At sa ilalim ng mga bituin, sa aming munting kaharian,
na binuo ng pagmamahal at kapatawaran, nalaman ko na ang happy ending ay hindi ang pagkakaroon ng perpektong buhay, kundi ang pagkakaroon ng lakas ng loob na piliin ang isa't isa araw-araw.